ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong puno ng mapanghusga, hindi madaling ipakilala kung sino ka nga talaga. Ngunit sa kabila nito ay may mga tao pa rin na tanggap ka at sila ang magiging sandata mo sa bawat segundo ng iyong pakikibaka. Ikaw kabarangay, ano ang sinakripisyo mo para maging katanggap-tanggap ka sa paningin ng iba? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. May kaibigan kasi ako na nag-share ng kwentong napakinggan niya sa Facebook page ninyo na Barangay LS 97.1 na sobrang nakarelate ako. Kaya naman na-inspire din po ako na mag-share ng kwento sa inyo. Papa Dudut, bakla po ako. At yon ang nais kong ikwento sa inyo ngayon. Kung bakit, hindi lang ako basta isang bakla. Nero po ang pangalan ko, 39 years old na sa ngayon. Nagpasya po ako na hindi na lamang banggitin ang eksaktong lugar pero yung probinsya po namin ay nandito lamang sa Central Luzon. Elementary pa lamang ako nang maulila sa tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay hindi na nakapag-asawa pa. Nadisgrasya noon sa factory ang tatay ko na naging sanhi ng pagkawala niya kaya hindi na ako nasundan pa. Sa madaling salita ay nag-iisang anak lamang ako, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay naging masaya naman kaming mag-ina. Masasabi ko kasing devoted siya sa akin, Papa Dudut. Kaso nga lang, may konting kirot pa rin sa puso ko kapag nakikita ko siya noong nagbebenta ng kakanin mula umaga hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi ay gagawa siya ulit ng pangtinda niya para sa susunod na araw. Hindi naman talaga pang drama-rama sa umaga, hapon o gabi ang kwento ng buhay ko. Dahil pinilit ng nanay ko na maging masaya ang pananaw namin sa buhay. At bukod pa roon ay siya mismo ang nagsasabi sa akin na bakla ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sabihin niya sa akin yon. Kumakain kasi kami noon sa labas para i-celebrate ang graduation ko noong high school. Nakapagtabi kasi siya noon kahit konti. Kahit maliit lang ang kinikita niya ay nagawa pa niyang paghandaan yon. Doon na nga po kami nagkaroon ng marami-raming kwentuhan. Sa pag-uusap namin yon ng nanay ko ay sinabi niya na tanggap niya ako kahit na ano pa ako. Kaya naman hindi na rin ako natakot noon na aminin sa kanya ang katotohanan. Bago kasi yon ay nagpapanggap lang ako kay nanay na may gusto akong ligawan na babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Rana. Anak siya ng pinagkakautangan namin at sa totoo lang, kaya ko lang naman gustong ligawan si Rana ay dahil sa pagkakautang namin sa tatay niya. At yung sinasabi ng tatay niya na bagay kami. Hindi ko po talaga mahanap kung saan banda dahil kung tutuusin, mas babae at mas marunong pa akong mag-ayos ng sarili kesa kay Rana, Papa Dudut. Ma, gusto mo ako na lang taga-sigaw mo? Bakit? Handa ka na bang lumadlad sa pagiging Becky mo? Eh sino naman may sabi na magboboses bakla ako? Ikaw talaga. Kapag ako lang ang kasama mo, di mo kailangan magpanggap. Pinapahirapan mo pa sarili mo sa pagtitigas-tigasan eh. Sa bahay, ako po si Bria, ma. Pero pagdating dito sa labas, ako si Nero.
Kakabagan ako sa yung bata ka. Yung boses mo, parang galing pa sa ilalim ng lupa. Bata? Correction po, ma. Dalaga na ako. May monthly period na nga ako eh. He, magtigil ka nga. Sumasakit na tiyan ko sa kakatawa sa'yo. Mabuti pa, magtinda ka na lang. Sige na nga. Buti na lang, wala pa akong racket ngayon. Alam mo, nak, hindi mo naman kailangang rumakit. Sapat nang may trabaho ka. Hindi pa naman tayo nagigipit ng sobra para maghanap ka pa ng kung ano-anong racket. Ma, maluho po ako, kaya kailangan ko yun. Paano na lang yung pampakinis ko ng muka? Ikaw kasi, ang dami-dami mong pinaglalagay dyan sa mukha mo. Siyempre, ma. Importante yun. Kung di ko yung ginagawa, wala nang magiging pagkakaiba tong mukha ko sa rough road papunta sa sitio natin. O siya, sige na. Alam ko naman na gusto mo lang maging maganda. Kaso natatakpan pa ng panlalaki mong pormahan. No choice, ma. Saka na lang po ako mag-out pag alam na rin ng mga kaibigan ko. Bukod po kasi sa inyo, sila ang dapat na unang makaalam. Tama ka naman dyan. Tsaka kaibigan mo naman yung mga yun. Sigurado ako na maiintindihan ka nila at susuportahan ka sa kung sino ka talaga. Ay, sana nga po, ma. Sana katulad mo sila para di na ako mahirapan magsabi. Sus, nararamdaman ko, nak. Matatanggap ka nila. Basta ba wag mo nang patagalin yan eh. Mas maganda kasi na masabi mo yung totoo ng mas maaga. Alam ko naman po yun. Medyo kinakabahan lang ako ng konti kasi alam nyo na, matagal ko nang alam sa sarili ko na bakla ako eh, pero nagpapanggap akong lalaki pagkasama ko sila. Ano na lang kaya iisipin ng mga yun? Lalo na si Sev. Alam ko iniisip mo na baka mandiri sila sa'yo. Kasi sa buong panahon na magkakasama kayo, posibleng pinagpapantasyahan mo na mga katawan nila, ganon ba? Parang ganun na nga, ma. Eh di ba't bakla rin naman yung isa niyong kaibigan, si Paul? O natanggap naman siya ni Sev, di ba? Ikaw pa kaya? Ewan ko po ba, ma? Hindi ko talaga maiwasang mag-overthink eh. Hay nako, sa isip mo lang naman yan. Ay, teka, di ba may pupuntahan kang party? Birthday nung si... Ano na nga bang pangalan ng kapatid ni Sev? Kira po. Ay oo, yun nga. Naku, napakagandang bata nun. Sigurado ko maraming manliligaw yun. Mukhang marami nga, ma. Kung straight nga lang akong lalaki, baka niligawan ko na yun. Kaya ayun, binabakura na ni Sev. Protective na kuya. Eh kahit naman ako, kung ako nanay ni Kira, kahit sa langaw, di ko siya padadapuan. Ganun. Porke tunay na babae. Sige, ma, magpalit ka na ng anak. Ay sus, nagtampo naman agad. Huwag ka nga dyan. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang dalaga ko. Talaga? Oo nga. Kung mahal kita nung di ka pa umaamin, mas lalo kitang minahal nung inamin mo sa akin na bakla ka, nak. Kahit ano pa maging gender mo, pwedeng magbago ang itsura mo, pananamit at pananalita, pero kahit kailan, hindi magbabago na anak kita. Papadudot kahit nakahinga ng maluwag at masaya na rin akong malaman ng nanay ko na bakla ako. Pakiramdam ko ay meron pa ring kulang. Hindi ko pa kasi nasasabi sa mga kaibigan ko ang tungkol doon. 3 kami sa barkadahan, 4 kung isasama sa bilang yung kapatid ni Sev na si Kira. Napalapit na rin kasi siya sa akin, papadudot. Kaedad ko si Sev at dahil pareho kami noon na masipag mag-aral, consistent honor student kami mula elementary sa isang public school. Si Sev yung tipo ng tao na totoong maginoo at magalang. Si Paul naman yung ampon namin ni Sev. Mas bata siya sa amin pero dahil matalino talaga, accelerated siya noon. Lagi siyang napagdidiskitahan ng mga bully. Bukod kasi sa mas matalino siya kesa sa karamihan ay medyo malambot din siya kung kumilos at magsalita noon paman, papadudot. High school pa lamang kami ay sinasabi na niyang mas pinili niyang maging straight dahil sa mga stricto niyang mga magulang. Tinanggap naman namin siya pero hindi ko pa rin napigilang makaramdam ng kalungkutan. Mabuti na lamang at lagi nakasuporta sa akin ng nanay ko. Na bukod sa para ko ng best friend ay masasabi ko ring Mother of the Year sa sobrang pagiging supportive.
Kahit na kasi 58 anyos na ang edad niya ay nasasabayan pa rin niya ako sa mga trip ko sa buhay. Nang sumapit ang birthday ni Kira ay hindi ko inaasahan na yun mismo ang araw na magkakaalaman kaming magkakaibigan. Ayoko pa sanang aminin sa kanila na bakla ako dahil bukod sa hindi ko alam kung paano mag-react, si Sev ay relihiyoso rin siya tulad ni Paul. Hindi naman kasi ako tulad ni Paul na kahit nag-out na sa amin pinaninindigan pa rin ang pagiging lalaki. Tuwing kami ang kasama niya ay boses bakla siya. Pero kapag magulang na niya ang kaharap niya, siya pa rin yung Paul na lalaking lalaki ang datingan. Pakiramdam ko po noon, Papa Dudut, ay oras na may iba pang makaalam ay hindi ko na yon kakayaning itago pa. Isang gabi, 3 kaming nasa party ng isa naming kaibigan, late dumating si Rana sa venue. Tapos, doon na nagsimula ang topic ng kwentuhan. Uy, Nero. Si Rana oh. Mukhang kadarating lang. Nakikita ko, may mga mata rin naman ako. Mukhang ang sama ng gabi mo ah. Nakaka-bad trip kasi. Ayoko na nga nirereto sa akin yung si Rana eh. Labo mo ha. Samantalang dati, kating-kati ka naligawan yun. Anyari? Sa tingin nyo, mukha ba talaga magugustuhan ko yun? Oh, ba't parang tumaas na yata standards mo sa babae? Oo nga. Galit pa rin ba sa'yo yun? Mukhang hindi naman siya galit sa akin. Nginitian niya ako nung nag-abot ako ng hulog namin sa utang eh. Tsaka pagkakaalam ko, may boyfriend ng afam yan. Dadalhin na nga raw siya sa Switzerland eh. Teka nga, tama ba narinig ko? Afam? Oo, afam. Bakit? Bakla ka ba? Huh? Sa mga bakla ko kasi madalas naririnig yung afam-afam na yan. Pero seryoso ah, kung pinatulan mo lang sana si Rana, wala na sana kayong utang sa tatay nun. Ikaw naman kasi, masyado kang pihikan. Ano ba talaga gusto mo sa babae? Pareho kayo ng gusto. Pinagsasasabi mo dyan, Paul. Joke lang. Pero ang gwapo naman kasi ni Nero para kay Rana. Wala naman yan sa itsura ng tao, kung gwapo man o maganda. Sus, nagsalita. Para namang walang nasabi sa akin si Kira. May nireject ka raw sa school dati. Gwapo naman yun. Paanong gwapo? Gwapo na tomboy o lalaki? Sev, okay ka lang ba? Parang kinamot na puwet mukha mo ha. Pulang-pula oh. Alam mo, buwisit ka talaga no? Si Nero yung pinag-uusapan natin, di ba? Pwede rin naman na ikaw muna yung pag-usapan tapos ako. Alam nyo, ang papangit nyo kabanding. Mas pangit ka banding yung baklang nagpapanggap na straight. Kesa naman sa mga baklang di makapag-out. Eto na nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabay pa talaga kayo ha. Huwag na kayong mahiya. Ayaw nyo yun. Same-same lang naman pala tayong tatlo. Sabi nga, birds of the same fabulous feather flock together. Pero, dito pwede malaman ng tatay ko. Mauna na ako. Baklang yun? Iniwan talaga tayo? Ay, hayaan mo na. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin na magpakabakla eh. Tsaka alam natin pareho na malilintikan siya ng sobra sa parents niya pag nagkataon. Paano pa kaya yung sa akin? Religious yung pamilya namin. Kaya di rin ako pwedeng mag-out sa kanila. Buti ka pa nga, di mo kailangang magpanggap sa harap ng nanay mo. For sure, tanggap na tanggap ka ni Tita Nerissa. Correct! Tapos, ngayong alam nyo na rin, malayang-malaya na ako magpakabakla! Buiset, di talaga ako sanay na ganyang kakalambot. Parang kanina lang, lalaking lalaki ka pa. Tapos ngayon, pak! Magdalena! Yak! Magdalena? Apakaluma ng reference ha? Ano palang itatawag ko sa'yo? Well, gusto ko pa rin naman yung Nero. Pero pag gusto ko magpaka-girl, you can call me Bria. As in, B-R-I-A, Bria. Baklang to? Kilig na kilig sa pangalan? Hindi naman no. Sobrang saya ko lang. Pero,
Mas masaya sana kung tayong tatlo yung mag-out. No? Oh, ba't bigla ka naman naubod dyan? Wala. Nangati lang lalamunan ko. Nga pala, di na rin ako magtatagal dito ha. Uuwi na rin ako maya-maya. Ay, sabay na tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Paul ay magdamag naman kaming nag-usap ni Sev sa phone call. Sinubukan kong pagaanin ang loob niya dahil alam kong hindi rin madali para sa kanya na aminin yung totoong katauhan niya. Pero sa kaloob-looban ko ay gano'n na lamang pinadali ng tadhana ang buhay ko. Si Sev na tagapagmana ng brusko niyang tatay ng kanilang barbershop ay bakla din pala. Akala ko pa naman noon ay pandidirihan niya ako oras na malaman niyang nagpapanggap lamang ako na tigasin at lalaking-lalaki kong kumilos. Pero sa huli ay mas lalo ko pang naintindihan kung bakit naging magkaibigan kami. Dahil yon, sa pagkakaintindihan namin kahit na hindi pa namin alam ang sekreto ng isa't isa. Kinalaunan ay nakatapos si Seth ng Business Management sa isang state university at haircutting naman sa TESDA. Si Paul naman ay naging civil engineer at ako naman ay nakapagtapos ng HRM. At mula sa pagiging crew sa isang restaurant ay naging branch manager. Nakoniporme kami kaya hindi ko naman naisip na pumorma. Pero paminsan-minsan ay naiinggit ako sa gayak no mga babaeng taga-ad agency na kumakain sa branch namin. Minsan, naiisip ko na baka doon ako dapat mainggit sa mga baklang taga-ahensya dahil magara silang pumorma. Pero hindi. Sa mga babae talaga ako napapatingin noon. Magagaling kasi silang magdala ng damit at magaganda rin ang kanilang mga tindigan. Naisip ko tuloy noon na baka straight talaga ako. Pero para akong nasusuka tuwing naiisip ko na makikipagrelasyon ako sa isang tunay na babae ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa halip na isipin ko yung tungkol sa gender identity namin, ay nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa nanay ko, sa trabaho at sa mga kaibigan ko. Noong panahon ngayon kasi ay tanging si nanay lang at mga kaibigan ko ang nakakaalam. Pero may mga nakakapansin na rin ng pagbabago sa mga kilos ko. Pumasok na rin sa isipan ko na posible na rin akong ma-attract sa mga kapwa ko lalaki pero pinigilan ko po yun. Hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil hindi pa ako ganong kahanda para lumantad. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Stephen. 33 ako at 45 naman siya noong nagkakilala kami sa isang dating app. Madalas na kasi akong tumatambay sa dating app na yon mula noong umamin ako sa nanay ko, Papa Dudut. Dati ay sundalo si Stephen na nagretiro at nanirahan na dito sa Pilipinas. Itinakwil siya ng pamilya niya dahil kahit sa isa siyang matapang na sundalo at nanilbihan sa loob ng 2 dekada, ay hindi natanggap na mga ito nang umamin siya sa tunay na sexuality niya. Noong lumayo nga siya sa pamilya niya, dito na siya naisipang magstay sa Pilipinas dahil gusto raw niya yung klima rito. Dahil sa kanya ay natanggap ko na hindi pala ako bakla. Itinanim ko sa isipan ko noon na isa akong babae, Papa Dudut. Kumain ka ng marami. Parang nangangayayat ka na. Ma, ayoko pong tumaba. Sus, di ka naman tataba agad sa 1 cup rice na kakainin mo ngayon. Ma, di nga po ako tataba sa 1 cup of rice na sinasabi nyo. Pero araw-araw mo naman po yan sinasabi sa akin. Eh di tataba rin ako. Ay teka, maiba ako. Di ba't nagkita na kayo kahapon nung boyfriend mong kano? Opo, ma. Di ka man lang ba magkukwento? Baka naman magkaapo na lang ako bigla.
Ma, mangyayari lang yun pag pinahiram mo sa akin yung ovaryo mo. Naku, bakit ba yung akin pa? Bulok na to. Oy, wag mong ibahin yung usapan. Anong nangyari sa date nyo? Okay naman po, Ma. Yung totoo nga, sobrang saya ko. As in, Halata nga. Kulang na nga lang maghugis puso yung mata mo eh. Pero gusto ko pa rin na mag-ingat ka ha. Huwag agad-agad ibibigay yung buong tiwala. Lalo na kahapon pa lang kayo nagkita. Ma, alam mo, huwag kang mag-alala kasi sobrang gentleman niya. Siya lang nagparamdam sa akin na hindi ako bakla. Ganun, yung para akong tunay na babae. Anak, sigurado ka na ba talaga dyan sa boyfriend mo na yan? Baka naman sa una lang sweet sa'yo yung Stephen na yon, tapos sa susunod abusuhin ka na. ala, Ma, nakakaloka ka. Mas mukha pa nga akong mang-aabuso kaysa sa kanya eh. Ilang taon na nga uli siya? 45. May anak na ba yon? Wala po, solo lang po siya sa buhay. Nakwento mo nga. Bakit naman kasi ganun yung pamilya niya? Porke nag-out na siya takwil agad? Ganun po talaga, Ma. Di po lahat itanggap yung mga katulad ko. Kaya nga po ang swerte-swerte ko kasi ikaw ang naging nanay ko. Ay sus, napakadrama naman talaga ng dalaga ko. Hay nako, manaman eh. Arte mo, nak. O siya, kwento ka pa. Pagkatapos nyo mag-shopping, saan ka dinala ni Stephen? Kumain kami. Kumain lang pero halos mapunit na yung labi mo kakangiti. Yung totoo, saan pa kayo pumunta? Pagkatapos kumain, hinatid niya na ako. Yun lang? Wala na kayong ibang ginawa? Nakakahalata na ako sa iyo, Ma. Gusto ko lang malaman. Tsaka kung may iba pa man kayong gawin, wala naman ako magagawa dun Yung sa akin lang, di pa kayo ganun katagal kaya matuto ka sana maglagay ng limitasyon sa mga bagay-bagay. Ma, gets kita, promise. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala pa namang nagaganap na ayaan sa motel. At sinabi mo pa talagang bata ka? Kunwari ka pa, Ma. Yun din naman ang tinutumbok mo eh. Oo na, sige na, yun na nga. Promise, Ma. Wala po talaga. Pero Pero ano? nag-kiss kami. Papadudot halos mamula ang buong braso ko sa kakakurot ni Mama sa kalandian kong yon. Hindi ko kasi maitago yung kilig na nararamdaman ko tuwing si Stephen na yung pinag-uusapan. Noong nagkita kasi kami ay nag-ikot kami sa mall at magkahawa kamay pang pumasok sa isang butik ng mga pambabaeng damit. Yung mas nagpakilig pa noon sa akin ay wala kong nakita kahit kaunting pag-aalinlangan kay Stephen nang ipasukat niya yung mga blouse, skirt at dress na siya pa mismo yung pumili para sa akin. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko ng araw na yon. Nung una ayokong pumayag na si Stephen ang magbayad ng lahat ng mga pinamili namin. Ayoko rin kasi noon na isipin niyang pera lang ang habol ko. Pero hindi naman daw niya naiisip yon. At para patas kaming dalawa ay nag-offer din ako sa kanya na ako naman ang gagastos sa susunod na lalabas kami. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa pagkatapos ng date na yon, Papa Dudut. Mas lalo rin naming minahal ang isa't isa. Tungkol naman sa akin, Papa Dudut, mas naging malinaw na sa sarili ko na hindi ako bakla dahil gusto ko nang maging babae. Yun na talaga ang tingin ko ng panahong yon. At gaya ng inaasahan ko ay sinuportahan pa rin ako ng nanay ko. Pabiro pa niyang sinuggest yung ipinangalan niya sa akin sa bahay nung unang beses niyang nalaman na bakla ako. Doon na talaga niya ako tinawag sa pangalang Bria. Ikinuwento ko rin kay Stephen yung naging usapan namin ng nanay ko at tawang-tawa naman siya doon. Pero hindi ko inaasahan yung huling tanong niya na kung alam na raw ba ng mga kaibigan ko ang tungkol sa kagustuhan ko na maging isang babae. At tulad nung pagsasabi ko sa kanila na bakla ako ay natagalan din yon. Nagdesisyon ako na makipagkita sa kanila matapos ang 2 taon ng relasyon namin ni Stephen. Marami na rin kasi akong utang na kwento sa kanila
Noong panahong yon, Papa Dudut. Hoy mga bakla, kumusta? Tagal natin di nagkita. Oo nga. Ikaw ha, ang laki na ng pinagbago mo. Mukha ka ng babae. Hay, anong mukhang babae? Babae talaga ako, no? Effort na effort nga ako sa pagme-makeup ko, oh. Halata nga. Tsaka yung braso mo, ang ganda. Hindi namumutok yung muscles. Sus, ano ka ba? Dati nang ganyan mga braso ko, di nyo lang napapansin kasi lagi ako naka-jacket. Lagi bang naka-jacket? Parang itong si Sev. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Pwede bang hinaan yung mga boses nyo? Lah, inaano ka ng boses namin, bakla? Oo nga, tayo-tayo lang naman magkausap dito. Baka kasi may makarinig na kakilala ng parents ko tapos sabihin, mga bakla kasama ko. O bakit? True naman ah. Tsaka di lang kami, no? Ikaw rin. Shh, ano ba? Huwag sabi maingay eh. Sus, takot na takot. Sige nga, pagmasdan mo nga yung mga tao dito sa restaurant kung mukha ba silang may pakialam sa atin. Oo nga naman. Busy rin lahat sa pagkakwentuhan, no? Kaya huwag ka ng KJ dyan. Sumali ka na lang sa usapan para mawala sa isip mo yung parents mo. No ka ba? Ngayon na lang kaya tayo nagkita-kita. Ay, sige na nga. Pero di ako magboboses bakla ah. Kayo na lang. Fine, sinabi mo eh. So, Nero, Bria, nagkita na nga kayo ng sugar duty mo? Ah, oo. Nung first meet namin, nagkita kami sa restaurant. At Box, hindi lang siya basta kainan ha. Pang mayaman. Sus, nakapagtataka pa ba yun? Yamanesa naman yung ginawa mo. Pagkakataon mo na yan para makaahon sa kahirapan, bakla. Sira. Wala akong balak na perahan yun, no? Totoong gusto ko siya at mahal ko siya. We, kahit malaki agwat ng edad nyo? Bakit? Nagmamatter pa ba ang edad ngayon? Bakla, basta mahal nyo ang isa't isa, go for gold. Kaya ganun kami ng baby ko. Baby? Umayos ka nga. Tanda-tanda na nun tapos tatawagin mong baby. Alam mo kasi Sev, lumabas ka na sa closet mo. Para hindi ka nagkakaganyan. Tinan mo oh, ang bitter-bitter mo. Di ako bitter no? Di ko lang talaga magets kung bakit sa matanda mo pa naisipan makipagjowa. Pwede naman sa kaedad mo lang. Dami kayang gwapo dyan sa tabi-tabi. Hay nako, kung gwapo lang ang hanap mo, marami talaga dyan sa paligid. Pero yung lalaki na magmamahal ng totoo sa katulad ko at kaya kong irespeto, nabibilang lang yun sa daliri. Bonus na lang na paldo-paldo siya, no? Ay, oo na. Di naman ako mananalo sa'yo sa usapang to. So, kumusta nga first meeting nyo? Yun na nga. Tinawag niya ako na baby girl. Tapos, napaka-gentleman niya. Kung itrato niya ako, feeling ko, babaeng babae ako. Ay, napakaswerte ko talaga kay Stephen. Ano pang ginawa nyo? Kumain lang talaga? Oh, after namin kumain, dinala niya ako sa mall. Nag-shopping kami. Oh, kala ko ba? Hoy, alam ko yung iniisip mo. Hindi ako nagpabili sa kanya. Ayoko nga tanggapin yung mga binili niya para sa akin eh. Kasi ayokong isipin niya na pera lang ang habol ko. Pero sabi niya, pwede naman daw na minsan, ako naman yung gagastos para sa aming dalawa. Sa bagay, afford mo rin naman gumastos tuwing lalabas kayo. Branch manager ba naman eh? Para kay Sira. Lah, nagpabebe. Porke out ka na. Lakas na ng loob mo magaganyan kahit nasa public place tayo ha. Bakit? Out ka na rin naman ah. Takot ka lang sa parents mo. Kayo ni Sev. Ay, wag na natin sila pag-usapan. Pero Bax, seryoso ha? Happy ako for you. As in, sobra. Buti ka pa nga kasi malaya mo nang mafe-feel at may papakita kung ano ka talaga. Samantalang ako, eto pa rin, nagtatago sa panlalaking polo shirt. Tapos tigas-tigasan pag nasa harap ng parents. Alam mo, kung gugustuhin mo lang talaga, kaya mo. Kayang-kaya mong ipaglaban yung kalayaan mo na maging totoo sa
sa sarili mo para mailabas mo yung totoong ikaw. Papa Dudut, nalungkot ako para kay Paul dahil kahit gaano pa niya kagusto na maipakita kung sino talaga siya ay hindi niya yon magawa dahil sa takot niya sa mga magulang niya. Lahat ng yon ay kabaliktaran naman ng nanay ko, Papa Dudut. Kaya naman lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte na kahit isa na lamang yung magulang na kasama ko ay sobra-sobra pa yung support at pagmamahal na natatanggap ko mula sa kanya. Sa pag-uusap namin yon ay bigo pa rin ako na masabi sa kanila yung plano ko tungkol sa kagustuhan ko na maging isa ng ganap na babae. Nakakapagbihis babae naman ako, nakakapag-makeup at hindi na rin nahihiyang ipakita yung pagiging malambot ko sa pagkilos. Pero pakiramdam ko noon ay may kulang pa rin sa pagkatao ko. Pakiramdam ko ay may kailangan pa akong gawin. Batid ko naman ang panahong yon na hindi na nakakagulat na may mga bakla na gustong maging transgender. At proud din sila na ipakita sa buong mundo yung malalaking pagbabago sa kanila. Kaya na-inspire din ako, Papa Dudut. Batid ko na marami ang tutol sa ganito at hindi pa rin kami lubusang tinatanggap ng iba. Pero sa ganong paraan kasi mas nararamdaman ko na babae talaga ako at hindi lang isang bakla. Doon ako mas nagiging masaya. Hindi ko naman nakalain na susuportahan din ni Stephen ang kagustuhan ko na maging transgender. Akala ko kasi hindi niya yon magugustuhan pero sa ginawa kong pagpapakatotoo sa kanya ay mas lalo pa niya akong minahal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nga ako sa akin noon si Stephen na siya ang magpapagawa ng dibdib ko. Natuwa naman ako at hindi na yon tinanggihan pa. Pero nang maalala ko ulit yung mga kaibigan ko na sina Paul at Sev na wala pang alam sa plano kong yon ay nagkaroon na naman ako ng alinlangan na sabihin agad sa kanila yon. Ang kaso mas mahirap naman kung magugulat na lamang sila sa makikita nila. Sakaling makipagkita ulit ako sa kanilang dalawa. Siguro iniisip ng iba kung bakit gano'n na lamang kahalaga para sa akin yung magiging opinyon ng mga kaibigan ko. Pero gusto kong gawin yon. Gusto kong ipaalam sa kanila yung magiging pagbabago ko dahil isa sila sa mga pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob. Para ko na kasi silang mga kapatid. Papadudot nag-decide ako na makipagkitang muli sa kanila para makipag-usap. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na kami kumain pa sa labas. Nagpahanda na lamang ako kay mama ng pagkain para doon na lamang kami sa bahay mag-usap-usap. Wala namang problema yon sa nanay ko dahil matagal na rin niyang kilala sina Paul at si Sev at parang anak na rin ang turing niya sa kanila. Excited ako na sabihin sa kanila na magkakadibdib na ako, Papa Dudut. Nak, andyan na yata ang mga bisita mo. Ako na po magbubukas ng pinto, Ma. Uy, mga bakla! Pasok kayo! I miss Pasok you! na raw tayo, Sev. Aba, nandito pala si Mother Earth. Pabeso naman po. Sus! Napaka-sweet talaga ng mga ampon ko. O siya, lapit na rito nang makapagbeso-beso. Ang bango mo, Nay. Talaga? Naku, di ka lang pala sweet. Bolero ka rin. Oh, itong si Paul. Sosyal na. Pabeso-beso na lang. Ako po magmamano na lang. Nako, kunwari ka pa, Seb. Alam ko naman na rumarampa ka rin tulad nitong dalawang kaibigan mo. Hindi po ako bakla. Hoy Nero, anong sinabi mo kay Nay Nerissa? Sus, oo na, Seb. Di ka na bakla. Wala namang sinabi sa akin si Nero. Pero, hindi ako bulag at mas lalong hindi ako manhead. Sa tagal nyo ng magkakaibigan,
para ko na rin kayong mga anak, kaya kilalang kilala ko na kayo, no? Basta alam nyo ko, kung saan kayo masaya, doon ako. O narinig nyo naman si Mama, di ba? Kaya wag na magpanggap, mga mare. Nandito lang naman tayo sa bahay. Nay Nerissa, pwede po bang paampon muna? Aba, walang problema. O siya, alis na muna ako. Mag-enjoy kayo rito sa bahay. May mga pagkain na doon sa kusina. Bye Mother Earth! Ingat ka! Salamat, Paul. O, nakaalis na si Mama. Upo na kayo dyan sa sofa para makapag-usap na tayo. Ano bang meron? Ikakasal ka na ba? Uy, Sev ha, di pa ako ready. Pero gusto ko yan. Kahit nagustuhin mo, wala namang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Uy bakla, wag kang bitter dyan. Daming bansa sa labas ng Pilipinas, no? Isa pa, yamanesa naman si Fafa Stephen itong si Nero / Bria. So ano nga yung pag-uusapan? Ano kasi, di ba parang mga kapatid ko na rin kayo? Mga bakla tayo, remember? Kayo lang. Huwag niyo na ako idamay kasi mapapatay ako ng tatay ko. Ano ka ba? Desisyon mo yan, Sev. Kung ayaw mong maging bakla, edi wag. Madali kasi para sa'yo na sabihin yan kasi tanggap ka ng nanay mo. Kung alam nyo lang, gabi-gabi ako nagdarasal na sana pagising ko. Meron na akong lakas ng loob na sabihin sa tatay ko kung ano talaga ako. Pero tuwing naririnig ko siya kung gaano niya ako ipinagmamalaki, na ako yung tagapagmana niya ng barbershop niya at malapit ko na siyang mabigyan ng apo, nawawala yung tapang ko. Huwag ka iiyak, mahahawa ako, please lang. Hindi ako iiyak. Na-master ko na kung paano kontrolin yung luha ko. Ikaw na lang kasi makakapagpatuloy ng lahi ng pamilya nyo. Kaya nga ang swerte mo, kasi naging madali lang sa'yo ang lahat. Ay, kung pwede lang talaga kayong ampunin ng nanay ko. O siya, tama na tong kadramahan natin. Ano na nga yung sasabihin mo sa amin? Yun na nga mga mare. Magpapagirl na ako. Ha? Paanong magpapagirl? Palung-palu ka na nga oh. Kulang na nga lang umabot makeup mo hanggang ngala-ngala. Magpapagawa ka? Oo, magpapagawa ako ng dibdib ko pero yung iba ba, hindi pa sure. Alam na ni Mama, okay naman sa kanya. Paano yung trabaho mo? Bahala na. Sa ngayon, yun lang muna ang alam ko. Yun ang priority ko. Susuportahan naman ako ni Stephen. Talaga? Galing naman. Suportahan niyo na lang kasi ako. Please? Seryoso ka ba? Gusto mo na suportahan kita? Di mo nga naisip na lalo akong pagdududahan ng tatay ko dahil sa gagawin mo. Napaka-selfish mo naman. Serve, ano ba? Sinabi ko to sa inyo kasi kaibigan ko kayo. Kasi akala ko susuportahan niyo ako. Akala ko may intindihan niyo. Ang hirap mo kasing intindihin. Di ka ba nakontento sa pagiging bakla mo? Swerte mo nga dahil walang kahirap-hirap yan sa'yo. Pero sana, naisip mo muna na hindi lang ikaw yung apektado ng gagawin mo. Papadudod, sobrang sama ng loob ko matapos ang pag-uusap namin yon ng mga kaibigan ko. Excited pa kasi ako noon na magkwento sa kanila dahil bukod sa nanay ko, sila yung gusto ko na unang makaalam noon. May mga nasabi pa noon si Sev na nakainsulto sa akin. Hindi pa raw kasi ako nakontento sa kung ano ang meron ako at sa kalayaan na makakilos bilang isang babae. Naintindihan ko naman yung punto niya ng sandaling yon. Ayaw niyang madamay sa kabaklaan ko dahil sa tatay niya. At kapag nalaman nito na nagpakababae na talaga ako'y iisipin itong may impluwensyahan ko rin si Sev. Aminin ko, papadudot, ng mga panahong yon ay hindi ko na naisip yung magiging epekto ng pagpapatrans ko sa mga kaibigan ko. Pero buo na rin po noon ang desisyon ko na maging trans woman. Umasa na lamang ako sa katiting na pag-asa na maunawaan din ako ng mga kaibigan ko pagdating ng araw. Iniyak ko lahat sa nanay ko. At tulad ng dati sa kanya ko humugot ng lakas. Doon ko napagtanto na mahirap nga pala talagang maging isang bakla. Hindi dahil bawal maging bakla kundi dahil hindi lahat ng tao ay tanggap kami. Palagi namin kailangang isipin yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid.
Sinabi ko rin kay Stephen yung mga nangyari. Tulad ko ay nadismaya rin siya at nalungkot. Pero nanatili pa rin yung suporta niya sa akin at hindi binawi yung pangako niya na sasagutin niya ang pagpapagawa ko ng dibdib. Papa Dudut. Nak, Po, pwede ba akong pumasok? Usap tayo, anak. sige po ma. Bakit nagmumukmuk ka na rito? Masama lang po ang pakiramdam ko. Masama pakiramdam mo? O masama loob mo? Hindi na po ako kinakausap ni Paul at Sev. Nung huling usap naman namin, okay pa si Paul sa akin eh. Pero ngayon, hindi na rin niya ako sinasagot. Ay. O teka, upo muna ako dito sa kama mo. Pag-usapan natin yan, nak. Nasaktan lang po kasi ako sa sinabi sa akin ni Sev na hindi raw po ako makontento. Ganun na siya magsalita sa akin mula nung sabihin ko na may boyfriend na ako eh. Parang hindi siya masaya para sa akin. Nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanila si Stephen, sabi niya dapat daw sa malayo. Ha? Bakit naman sa malayo? Tinanong ko rin po yan sa kanya. Sabi ko, jowa ko naman si Stephen eh. Tapos yun na nga po. Baka raw po makarating sa tatay niya yung tungkol dun. Best friend ko kasi siya kaya malamang daw iisipin din ng tatay niya na bakla siya. Kung ganon, pinagdududahan ka na pala ng tatay niya dati pa? Paano na ngayon na out ka na talaga? Malalaman at malalaman din naman yun ng tatay niya. Sinabi niya raw po na confused lang ako, na nagkukunwari lang ako na bakla. Ay, mukhang mahirap nga rin yung sitwasyon ng kaibigan mong yon. Naiintindihan ko naman po yung point niya. Pero paano naman po ako? Paano naman po yung gusto ko? Nak, di natin kontrolado yung nararamdaman nila. Kung di nila nagustuhan yung sinabi mo, karapatan nilang maramdaman yon. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon para hindi na lumala pa yung di nyo pagkakaunawaan, ikaw na lang muna yung umunawa sa kanila. Ibig sabihin ba nun, ma? Hindi ko na rin muna dapat ituloy yung pagiging babae ko? Ganun po ba? Nak, pagdating sa katawan mo, tanging ikaw lang yung makakapagdesisyon nun. Katawan mo yan eh. Kaming mga tao sa paligid mo, kaming mga mahal mo, kami lang yung magiging karamay mo. Alam mo, nung una, tutol din ako. Tutol po saan? Na magpakababae ka. Kasi ngayong bakla ka pa lang, yung wala pang napapalitan sa katawan mo, sobra na agad ang paghuhusga sa'yo ng ibang tao. Paano pa kung maging trans woman ka na? Pero ma, bago pa ako magdesisyon na baguhin yung sarili ko, tinanggap ko na yung magiging kapalaran ko. In-expect ko na yung matinding judgment sa akin ng mga tao. Kaya nga sinusuportahan na lang kita. Kasi alam ko na hindi na kita mapipigilan pa. Gusto ko na maging masaya ka. Hindi ko man mapipigilan yung mga tao sa mga iisipin at sasabihin nila sa'yo. Sisiguraduhin ko naman na habang buhay ako, nak. Dadamayan at susuportahan kita. Man naman eh. Lalo niyo akong pinaiiyak eh. Pero salamat po talaga, ma. Alam mo, ma, kahit alukin pa ako ng 1 bilyong kapalit mo, hindi ako papayag. Pangako, kahit may boyfriend na ako, kahit maging asawa ko pa si Stephen, mananatili kang #1 dito sa puso ko. Basta anak, ha?
kahit saan ka pa makarating o kung ano man ang maabot mo sa buhay, lagi mong pipiliin maging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Naniniwala ako, darating din yung araw na mauunawaan ka ng mga kaibigan mo. At hindi lang yun, hahangaan ka pa nila sa katatagan ng loob mo. Papadudod, kumapit ako sa mga sinabing yon ni Mama. Kaya naman kahit na hindi naging maganda yung huling usap namin ng mga kaibigan ko ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Nakakalungkot lang dahil bukod kay Mama at sa boyfriend kong si Stephen, sina Sev at Paul lang ang pinakamatalik kong kaibigan, ang itinuring kong pamilya. Mahal ko sila na parang mga kapatid ko na. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nauwi sa ganon ang lahat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay napagawa ko na ang dibdib ko at nagpa-counseling na rin po ako sa life coach ng specialization ay gender reassignment. Sa susunod, yung ibaba ko naman ang ipapagawa ko. Malapit na rin kami magsama ni Stephen sa isang bubong. Sapat na kasi yung panahon na nakilala namin ang isa't isa. Kaya handa na kami para harapin yung bagong yugto ng relasyon namin. Naghahanap lamang kami ngayon ng titirahan na kasya kaming tatlo. Siyempre kasama namin ang nanay ko. Isa rin kasi yon sa mga pangako ko sa kanya. Kahit magsama kami ni Stephen o mangyari man na ikasal kami, gusto ko na nandun pa rin si Mama para gabayan ako. Sa kasamaang palad, natanggal ako sa trabaho pero natanggap naman ako sa iba nang subukan kong mag-apply. Naging mabuti talaga ang tadhana sa akin. Pero naging malupit naman ang mga kaibigan ko. Simula nung lumabas na ako, Papa Dudut, bilang isang babae ay tuluyan na akong hindi pinansin ni Sev. May pagkakataon pa na pinagtatawanan niya ako nang biruin ako ng tatay niya nang minsang makasalubong ko sila. In-unfriend na rin niya ako sa Facebook para wala na kaming koneksyon sa isa't isa. Ganon din ang kapatid nitong si Kira na naging malapit na rin sa akin. Si Paul naman ay mukhang okay na dahil nagawa na niya akong kumustahin. Pero hindi na siya nagayang lumabas at hindi na rin ako pinauunlakan tuwing ako naman ang nag-i-invite sa kanya. Hindi niya man sabihin ang kadahilanan ay naiintindihan ko na rin yon. Pero aaminin ko na masakit pa rin, Papa Dudut. Maraming naging tanong sa isipan ko. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin. Kung dapat ko ba silang suyuin o kumbinsihin na maging totoo sa mga sarili nila. Ganap na sana ang kasiyahan ko kung magiging magkakaibigan pa rin kami. Kaya hanggang ngayon, Papa Dudut, ay umaasa pa rin ako na babalik pa kami sa dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ng Barangay Love Stories na may bahagi ko rito ang kwento ko. Salamat din sa iyo, Papa Dudut, sa pagkukwento nito at patuloy pa rin akong susuporta sa inyong programa at sana po ay mas marami pa kayong kwento na maibahagi sa amin. Muli, thank you and God bless Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nero. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.